Hi, good morning everyone. Another day, another vlog. Today is a Thursday. I don't know which day is it. October something. October 9 because today is my sister's birthday. So yun. Anyways, we are outside as you can see. And kasi nabalitaan kong 3 degrees daw yung temperature today. So, why not i-try natin ang malamig na weather? Kasi, tapos na tayo guys sa summer and I don't like summer to be honest and fall ngayon but surprisingly nag 3 degrees and usually yung 3 degrees it's parang winter weather siya. So, ayun, malamig nga talaga siya. 3 degrees, parang winter, parang December na, parang Christmas. Ganun yung feeling, guys. Anyways, nandito yung anak natin. Hi! Hello! Ay. So, ayun lang, maglalakad-lakad muna tayo dito sa park and tingnan natin kung saan tayo makakarating. I'm thinking of going to Shoppers kung kaya ko yung lamig kasi malamig talaga siya in fairness, parang nilalamig na yung kamay ko. Nandito pa lang tayo sa park. Or I am also thinking na mag-Dims para bumili na ating favorite na double Oreo stuffed ice cap. Pero parang hindi ko kaya yung malamig na drink ngayon. So, hindi ko alam. Baka maglakad-lakad lang tayo dito. Or pumunta tayo dun sa kabilang park. Kaso, maraming students. Hindi ko alam kung naka-teacher strike din dito sa Ontario. So, kung may mga pasok yung mga bata, madaming tao dun. So, anyhow, nandito tayo. Kamusta kayo guys? Ngayon lang tayo mag-vlog ng walking vlog. Ano daw? Kasi for the past couple of videos na in-upload ko, it's more of podcast. And nasa bahay lang tayo. Kasi nga, ang init guys. Ang init sa labas. Tapos, ano ba? Yun. And then, nag-edit ako ng New York vlog namin. Sobrang late na nun guys. Pero panoorin nyo. Panoorin nyo guys yung ating New York vlog. Tapos, ano pa ba? Ang lamig! Upo muna tayo guys, kasi ang lamig talaga. Hindi ko alam kung makakatagal tayo sa ganitong weather. Hindi ko din nga alam kung matutuloy ko tong vlog na to. Parang wala tong matutunguhan. But anyhow, may mga topics ako na gustong i-discuss. Hindi naman to podcast, but like, gawin natin itong vlog kasi hindi naman ako gagamit ng mic. Pero pwede din. Ano ba? As you can see guys, nag-change na yung colors ng mga dahon sa likod ko. Kasi nga fall na. So, mapfa-fall na yung leaves niya. Mga bukas, naka-schedule. Charing. Ano ba? So, ayun guys, birthday ngayon ng kapatid ko. And, oh by the way, nakaupo ako ngayon guys. And yung nasa harap ko, si Baby Chelsea! Sinajudge niya na yata ako. But anyhow, ayun, birthday today ng kapatid ko. So, greet her a happy birthday. Happy birthday, Tita Ann! Tita Precious. Siya na daw ngayon si Tita Ann. Anyways, sa mga nakakilala sa kanya kasi Precious yung first name niya. Anyhow. Ay, ano ba? Anyhow ka na anyhow. Annoying. So, nag-birthday ako nung kailan ako nag-birthday? Nung Saturday, October 4. Tapos, wala lang, nakakatawa kasi ganito, may na-realize ako. Hindi naman sa na-realize, pero, di ba may time difference? At hindi realize, ikikwento ko na lang sa inyo. So, nilalamig ka na ba? Hindi man? Hindi naman. So, di ba may time difference sa Philippines tapos sa Canada. Tapos, so syempre, birthday ko na sa Philippines, hindi ko pa birthday dito kasi may 12-hour difference from Ontario and then Manila. Tapos, parang nagising ako kailan ba yun? Mga October 4 na dito ng 3 a.m. So, doon.
October 4 ng 3 p.m. Tapos, sabi ko, bakit walang nag-chat sa akin? Ay, hindi naman sa walang nag-chat. Parang, bakit ang konti na nag-greet sa akin? Ganon. Parang, yung mga nag-greet sa akin, yung mga nag-message, mga ano lang siya, yung mga super duper close friends and family ko talaga. Parents ko, ganon. But wala talaga masyado. Usually, di ba ganon? Tribida. Tapos, ba't lang nag-greet? So sabi ko, at 3 a.m., nag-post ako ng picture ko. Bida-bida nag-post ako ng picture ko sa Facebook. Tapos, wala lang. Caption ko parang pang birthday, ganun-ganun. So, syempre, sunod-sunod na yung mga tao nag-greet, natutuwa ako, ganyan-ganyan. Sige, pagising ko, hindi, pinost ko lang, tapos natulog na ulit ako. Tapos, in-upload ko, tapos natulog ako. Tapos, pagising ko, ang dami na nag-greet, ang dami na din nag-message, ganun. Tapos, ako naman tong syunga-syunga. Di sabi ko nga, di ba, wala nag-greet, parang nagtatampo na ako. Wala na ba ngayon sa Facebook yung yung parang nagno-notif, tapos today is Angel's birthday, parang ganon. Tapos mag-click nila yun, tapos mag-greet ng message. Wala na bang ganon sa Facebook? Kaya sabi ko, baka nakalimutan na nilang birthday ko, or hindi talaga nila alam na birthday ko. So, nag-upload na ako, naubo na. So sabi ko, baka nung nag-upload ako, naalala nila na birthday ko or wala na silang choice, i-greet na ako. Gets nyo? Tapos, nung ang dami na, pagising ko ng morning, ang dami na nag-greet, ang dami nang nag-comment. Tapos, nag-post din si Hubby. So, ang dami din comments dun sa post niya. Tapos, ang dami na din nag-message dun sa... nagdami na din nag-private message sa akin. So, parang ako, ang dami! Don't get me wrong, ha? Hindi ko lang binubuksan yung message, pero nababasa ko siya. Nababasa ko yung mga message, yung usual happy birthday, ganun. Pero, hindi ko lahat nire-reply. Hindi ko nilahat. Hindi, at that time, October 4 hanggang Monday siguro, kasi Thursday na yun I think Tuesday ako nag-reply. Kasi, tinatamad ako. Ang dami talaga. Be careful of what you wished or asked for talaga. Sabi ko, walang nag-greet sa akin. Tapos, ang dami na nag-greet. Ang dami nang nagme-message. Ang daming messages doon na pending sa messenger ko. Tapos, ayoko may number. Ayoko may parang unread message, ganyan. Tatatamad ako mag-reply. So, sinayaan ko siya mga ilang araw. So, Saturday, Sunday, Monday. I think Tuesday ako nag-reply, pati dun sa post ko. Hindi ko nga ni-reply lahat. Hinart-heart ko lang, ganyan. Tapos, thank you lang in general. Tapos, may GIF, ganun. Tapos, may dito sa mga messages naman, yun lang, nireplyan ko. Pero, nung birthday ko mismo, may mga ilan-ilan akong nireplyan talaga. Yung mga usual kong nakakausap. Or, hindi mo yung mga usual. Yung mga bihira din sa akin mag-chat. Tapos, naalala akong i-greet. Tapos, yung mga magaganda yung message. Yung hindi yung mga generic na happy birthday. Nireplyan ko talaga sila. So, I had a couple of friends and relatives na parang nakachikahan ko din through that happy birthday, gano'n. Kasi, to be honest, ngayon na mom na ako, tapos kahit stay at home ako, ibang-iba pa rin talaga na hindi mo masasabi na, nasa bahay ka lang naman so you can always use your phone. Hindi siya ganun, guys. Parang, it's more than that. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko siyang mag-vlog, gusto ko ganito. But sobrang dami kong ginagawa to the point na very lasting na yung mag-edit ako mag-reply ako sa messages or mag-chat ako, mga ganun. Hindi din ako pala browse, to be honest. Excuse me po. Hindi din ako pala browse sa Facebook, sa newsfeed. Hindi ako ganon. Even sa Instagram. Ma-TikTok ako, ma-browse ako sa TikTok. But yung mga sa Facebook, sobrang bihira. Siguro mga 1 minute and done. Ganon. Hindi talaga as in. So, masasabi ko, hindi siya part ng priority. But ever since talaga, hindi na ako ganon. I stopped doing that just because, wala lang, I stopped comparing my experience to others' experience. Parang nag-Facebook na lang ako to post like general or mga may important milestone. Tulog na yung ating anak. Nakikinig lang siya sa ating chismis. So, nawala na tayo sa train of thought natin. But, ayun,
Thank you guys sa mga nag-happy birthday. Kahit sa mga generic na happy birthday lang or sa mga, ay ito pa, kaya gusto ko siyang i-share talaga guys. Kasi may mga iilan dun sa nag-message sa akin na sobrang na-touch ako. Kasi nanunood sila ng vlogs ko. So kung sino man yung mga nanunood dyan, alam nyo, kilala nyo na yung ano nyo, sarili nyo. Sobrang thank you. Hindi sila nagko-comment, hindi din mga pala-like yung mga taong ito. Pero na-appreciate ko nung sinabi nila na nanonood ako ng vlogs mo, kasi feeling ko yung vlogs ko, wala namang sense. Parang sabi ko nga sa inyo, diary ko lang talaga yung YouTube. Sanity ko lang siya. Whatever I post dito, sanity ko lang siya na parang, it's just for me. Ganon. Alam niyo yun? Parang, nag-effort ako mag-edit, nag-effort ako i-shoot siya, ganyan. It's just for me na i-look back sa dating ng panahon. Or hobby ko lang din siya, guys. Pero yung mga ganyan na may nanunood pala. Tapos may meron mga kaklase ko nung high school, nahiya ako. May mga klase ako nung college. Tapos yung mga naging ka-work, ka-intern ko, mga ganun. Ang dami talaga. Like, madami, mga 10. Charay. Mga mabibilang ko sa daliri ko. Pero, alam mo yun, kahit nga 5 lang na ganun, sobrang thank you ako. So, naisip ko yung views ko na 27 views, 47 views. Baka puro mga kakilala ko lang talaga. But sobrang thank you. Kasi, I don't promote yung podcast ko, guys. I don't promote it sa social media ko. So, hindi ko siya pinopost. So, kung ano man yung views niya ngayon, organically, lang yun. From YouTube itself lang yun. Tapos, kung naka-ring the notification bell kayo, so you'll get notified, diba? Pag may upload ako. But, yun nga, hindi siya parehas ng New York vlog ko na I posted it on my Instagram or saan ko ba? Sa tawag dito? Sa Facebook, hindi ko pinopromote yung podcast ko. So, whatever na views yung meron yun, organically galing siya sa YouTube. So, sobrang thank you talaga kasi alam ko behind those videos, merong mga nanonood talaga na mga friends ko, mga kakilala ko talaga. Tapos, yung iba, kasi nga diba ang daldal ko lang doon. So, parang, ewan ko, may natutunan kayo. Pero may isa or dalawa doon nagsabi na parang, thank you, papinoorin ko lagi yung mga videos mo kasi pag nagbuntis ako, mga girl, hindi ako expert sa pagbubuntis at pagiging mom. But anyhow, sobrang na-touch talaga ako, I swear. Sobrang na-touch ako. Kasi nga, diba, I don't get a lot of comments naman sa mga videos ko. But those kind of private messages, parang na-validate na, huy, may nanunood ng videos mo. Na, huy, may nakaka-appreciate or parang, alam mo yun, may karamay ka ba? Yung ganon. So, anyhow, kasi ang dami talaga. Meron isa doon, ko siya, college friend ko siya. Hindi ko siya ka-same college, hindi ko siya ka-same uni. Pero, friend ko siya during college years ko. Tapos, friend ko siya sa isang group, fan-based group, gano'n. Kasi ako gano'n, girl, fangirl ako when, nasa college time ko. So, mga group of friends ko sila kay Kuya M. Tapos, yun, natutuwa talaga ako, guys. Yung account ko ngayon sa Facebook, hindi talaga yan yung account ko when I was doing social media back then, like yung sa college and high school years ko. Hindi yan yung Facebook ko. So, that was my other Facebook before na puro family and relatives lang and mostly parang high school lang yan people. High school memories. Tapos, I have this other, Facebook na I deleted na, for some reason. But, na-hurt pa din ako when I deleted that. But, anyhow, past na yun. So, that account, yung Stacy Gel ko na Facebook account, nandoon lahat. Literally, nandoon yung buong college life ko. Tapos, so, nandun yung vlogging era ko, nandun lahat. So, but then, hindi ko lahat friends ngayon dyan sa main account ko.
yung mga friends ko sa Stacy Gel. So, when I hear comments or when I receive messages like sa Instagram or sa Messenger na, "Huy, Angel, kamusta ka?" Ganyan, like from my old friends dun sa old account ko. Sobrang natatouch ako kasi kilala pa rin nila ako. Actually, hindi nga nila ako kilala as Angel. Most of them know me like Stacy. Kaya parang, ngayon, ano, hindi na siya maalis sa personality ko or sa pagkatao ko na at some point yung pangalan ko Stacy Gel. Wala kayong ibang makikilala kapag nagre-register ako ng account ko, laging Stacy Gel. And wala, hindi pa siya taken. Hindi ko siya kailangan na na lagyan ng number StacyGel_04. Walang ganon kasi wala kayong ibang makikita na gumagamit ng Stacy Gel. So, sobrang unique niya na parang meant lang talaga siya sa akin. Parang ang pangit na ng buhos ko. Malamig na kasi talaga, guys. Lakad na kaya tayo. Hindi na ako nakaalis. Ang lamig na talaga, guys. So, tatayo na ako. Tapos, di ko alam. Maglalakad-lakad tayo. Kasi tulog na yung alaga natin. So, sarado natin. Ay, ang lamig. Anyways, so lakad lang tayo konti guys. Tapos, hindi ko na alam. Uwi na din tayo. Kasi parang ang lamig na ng kamay ko. Uwi na siguro tayo guys. Kasi ang lamig na. Okay na yun. Okay na tong vlog na to. Ang lamig oh. Kita nyo, umuusok. Kasi ang lamig talaga. Yan oh. My gosh. Naka-shorts lang kasi ako guys. Tcharan! Anong tawag doon? Onesie. Onesie sa baby. Yung isang ganon, tapos nag-jacket lang ako sa ibabaw. But, anyhow, ayan yung ating park. Hindi naman ako umalis. Dito lang ako. As in, katabi lang ng bahay namin to. So, ang lamig! Next time na lang tayo vlog sa labas. Kasi, trinay ko lang naman yung 3 degrees na sinabi nila. Hindi ko to kaya. Kung pupunta ako ng Shoppers, mga 15-20 minutes walk. Girl, nagsi-freeze na yung kamay ko. Paano pa yung anak ko? Pero hindi kasi nakabalot naman siya. As warm yung sa stroller. But anyhow, ito na natin tatapusin guys yung vlog. Ano bang pinag-usapan natin? Yung tungkol lang naman sa birthday ko. Meron pa akong hanash actually. Mamaya, pagpasok natin sa bahay. Kung tulog pa yung anak natin, lakad muna tayo sa bahay. Wala tayong mga pa-montage ngayon kasi para ganito lang, raw vlog. Gusto niya. Ang lamig! O, diba? Ganun lang yung montage. So, ayan guys, nandito na tayo sa bahay at kailangan natin gumamit ng microphone kasi nga, tulog pa yung ating anak. And, antok talaga yon kasi, usually kapag nag-walk kami, tas binaba ko na siya, inalis ko siya sa stroller, tas ilalagay ko siya sa sofa bed or sa bed. Nagigising siya. Pero ngayon, nung nilagay ko siya, pagdating hanggang dito sa bahay, tulog pa rin siya. So, might as well, mag-ayos na tayo ng mga gamit dito and magmamic na lang tayo para mahina lang yung pagsalita ko pero rinig nyo ako guys, right? So, ganito lang basically guys yung ginagawa ko kapag tulog na si Chelsea. So, anything na pwede kong hugasan, anything na pwede kong linisin, sinisimulan ko na kasi minsan kasi yung tulog niya 20 minutes lang, minsan 40 minutes, minsan pag good days 2 hours, ganyan. Pero lately kasi parang sobrang clingy niya. So, nag-20 minutes lang, 30 minutes. So, ngayon tingnan natin. Feeling ko antok na antok siya. So, baka mahaba-haba yung tulog niya unless magising siya sa ingay ko. So, sometimes, pinipili ko din pala yung mga task na gagawin ko. Sometimes, hindi ako kagad naghuhugas ng mga dishes kasi maingay yung
sink, yung faucet, ganyan. So, usually ang ginagawa ko, pina-prioritize ko muna pag tulog siya is kumain ako. Kasi pag siya naman yung nagising, siya naman yung papakainin ko. Siya naman yung i-feed ko. So, kailangan natin ng powers sa ating boobies. So, ngayon, wala tayong pagkain. So, magluluto tayo ng ating breakfast. At ang naiisip kong lutuin ay egg omelette. Egg omelette ang arte. Omelette. Or sunny side up lang. Hindi ko alam. Anyhow, magluto na tayo. Ilang eggs ba yung gusto nyo? 2? So, ayun nga, sinasabi ko. Last night, meron kaming, pinapanood. Si Hubby, may pinapanood siya na parang tungkol sa astrology, witchcraft, parang mga ganon. Hindi ko nakilala kung sino yon na podcaster. Podcaster. Or kung sino man yun na witchcraft. Pero, nakikinig lang kasi ako. So, isa dun sa mga na-realize ko, kasi may na-mention siya doon na sometimes, meron siyang mga clients na ina-advise niya muna na mag-declutter sa bahay. Parang 1 week yun mag-declutter ka. Like, sometimes when you ask for something na parang ito yung gusto ko mangyari, may times na sinasabi niya muna, mag-declutter ka muna. Ang purpose nun is, parang so, the way nagde-declutter, like, itapon mo yung mga resibo mo na hindi na kailangan, or yung mga, I don't know, gamit, or anything, like, i-declutter mo yung bahay mo, condo mo, apartment mo, ganun. Tapos, it's for 1 week. So, after that 1 week, parang 80% daw ng clients niya, yung nagiging decision nila is mas nagiging clear of what they really want for themselves, parang ganon. So, parang ako, na-realize ko, may reason pala yung pagde-declutter ko. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, guys, sobrang mahilig ako maglinis. Like, yung hindi ako nakakagalaw masyado kapag makalat yung bahay, makalat yung computer table ko, yung computer desk ko, or even ngayon sa playtime ni Chelsea, sa playmat, parang ayoko masyado yung ang daming nakalagay na toys, or ang daming kalat, yung all over the place. Sobrang hindi ko talaga yun gusto. Every time, every single day talaga, as much as possible, nagde-declutter ako. Even dito sa kitchen, kunyari, yung mga nahugasan na namin na plato, once natuyo na siya, like dry na siya, lagi ko siyang ibabalik sa kung saan man yung bahay ng mga plato namin. Gets nyo? Hindi naman siya feeling ko pagiging OC yun, but yun yung way ko ng decluttering. Then, tapos, yun pala yung meaning nun. Yun pala yung meaning nun na sometimes when you declutter, hindi naman sometimes, but it's always the point kasi, it's always the case. Now, when you declutter, it clears your mind and helps you decide or think better. So, ganun ako, guys. As in, hindi ako nakaka-function ng hindi malinis. So, sabi ko nga sa inyo kanina nung nag-start ako ng video ko dito sa bahay, una kong ginawa is i-clear ko yung nasa dining table. Kasi, parang every time na may nakikita akong clutter, sobrang magulo siya. So, parang, yun, sabi niya parang nakaka-attract yung clutter ng mga bad energy. So, once you declutter, naalis yung bad energy and it fills with good energy. So, it helps you, parang to go on sa day mo, parang, basta maka-think better ka. You get the point, right? Gets nyo? So, yun lang. Parang may reason pala yun. Akala ko sa akin, lang yun. Parang OC lang ako or something. Pero yun pala yung deeper explanation niya why people need to declutter and why I declutter kasi it clears my mind talaga, guys. Sobra. So, may mga tao kasi na hindi talaga sanay mag-declutter. Parang sanay sila sa makalat. So, baka ganun lang din sila. That's how they are. Pero, punong-puno sila ng bad energy kung ganun. No?
Anyway, ba't nga ba kasi kami puro mga witchcraft kagabi just astrology? Napasearch tuloy ako nung sun, moon, and rising ko. Hanggang sa nakatulog ako, binabasa ko yung explanation. Tapos, nakatulog na ako. So, mamaya babalikan ko yung binabasa ko. Tapos, i-share ko sa inyo. Ay, wag na. Basahin nyo na lang yung sa inyo. Pero sinerch ko yung birth chart ko. Kasi, ako guys, I'm a Libra. So, today is, this month is Libra season na kasi October, 'di ba? So, I'm a Libra. Tapos, ayun. Yun lang, share ko lang. Wala na tayong nagawa. Ano bang gagawin natin? Magluluto tayo ng breakfast. So, change venue. So, ayan, nandito na tayo. Tinan mo, ang dumi ng kusina. Kailangan natin maglinis. Yan, parehas niyan. Magluluto lang ako ng omelette, pero ang tagal-tagal ko. Kasi ang dumi nito. So, parang gusto ko siyang linisin. OC ba yun? Pero it's just me. Yun talaga, feeling ko yun yung pinakadahilan kung bakit panay ako ng declutter. Oh, and pinaka-example ko guys, kapag may mga bagay-bagay akong iniisip, or yung parang, yung pasama, may gusto akong pag-isipan, nagwawalis ako guys. Wala akong sinasabihan nito. Ngayon lang, sasabihin ko to sa inyo, secret natin to. Pero tuwing nagwawalis ako, kahit naka-earphones ako, naka-airpods ako, or kahit may TV na nakabukas sa background, yung mind ko nun, as in, ang daming tumatakbo na nag-iisip ako. Parang tuwing nagwawalis ako, doon ako nag-iisip ng mga malalalim na bagay. Tapos naki-clear off yung mind ko. Alam nyo ba, yung podcast ko, nagsimula siya, yung idea mismo nung mag-start ako ng podcast is, yung habang nagwawalis ako guys. Promise, walang halong echos or as in, every time na nagwawalis ako, every time na may gusto kong pag-isipan, or every time na ang daming bumabagabag sa utak ko, nagwawalis ako, yun pala, hindi lang yun yung way ko to think. It's my way of clearing bad energy. Kaya ako nagwawalis. Clearing bad, ano bang ibang term sa bad energy? Basta ganun. Kaya, part din pala yun mo. Hala, ngayon ko lang na-realize. My God. Yung parang wala naman talagang ikakalinis-linis or iwalis-walis. Basta gusto ko lang magwalis. Kasi gusto ko mag-isip. Tapos minsan ganun din ako kapag malungkot ako. As in, napapansin ko siya every time na may yung sad ako, alam niyo yun, may negative emotion ako, nagwawalis ako. Tapos nare-relieve naman ako kahit papano. Like, hindi naman 100% nare-relieve talaga ako, guys. Pero, naki-clear off konti yung mind ko. So, ayun. That's why I started the podcast. Pero hindi to podcast vlog lang to ngayon. Ano pa ba? Kasi pag podcast, diba, hindi ko pwedeng i-edit. Ito i-edit ko, madaming mga cuts to eh. Tapos, yun lang. May naisip ako pero nakalimutan ko kagad eh. So, magluluto muna ako kasi naggutom na talaga ako. Panoorin nyo ba ako? Pwede bang i-timelapse ko na lang muna habang nagluluto ako? Ay, nako talaga. Lately it's been really confusing. I just can't understand. You say that you're catching feelings, but I'm always left on red. Ooh, no. And every time we meet, nothing is off. Deep down, I gotta say, I'm digging your vibe. There's something, it's the fact. I'm back. Ayan, nakalinis na tayo. Nakita niyo naman.
Usually, yan, yung nakita niyo sa time-lapse, guys. Usually, ganun yung ginagawa ko kapag nakatulog na si Chelsea. Like, naglilinis talaga ako. So, yun nga, yung point ko is, parang it's our way pala na to clear our mind din at some point. Kayo ba guys, ganun din ba kayo? Or ako lang to? Or hindi ko alam, nag-resonate lang talaga ng sobra yung pinapakinggan namin kagabi na podcast about astrology and witchcraft. But, di ko alam na ganun pa na explanation. But, yun, anyhow, mahaba na yata tong video na to and baka wala na namang sense. So, tapusin na natin ang ating video. Magbe-breakfast lang ako. Bibilisan ko na kumain kasi baka magising na siya. Pero sinilip ko, tulog pa rin naman ang himbing ng tulog niya sa sala. Yun lang. Thank you guys for watching and sa mga nakaabot sa part ng video na to, thank you talaga. And sa mga nag-message ulit sa akin ng happy birthday, thank you so much. Sa mga nagsabi na pinapanood nila yung video ko na to, thank you talaga so much 100 times. OA. But it really means a lot to me talaga kasi hindi ko naman na-expect guys na itong mga taong to nanonood pala ng vlog ko. So parang ako, hala, dapat may sense yung pina-vlog ko. But anyways, kakain na ako guys. Thank you so much sa pagsama sa atin ngayon. 3 degrees sa labas. So sa mga nandito sa Toronto, sa Ontario, stay warm guys. Anyway, tataas naman yung temperature mamaya, mga 12 degrees. So, pero ngayon kanina, grabe, 3 degrees talaga. So, ayun. I will see you guys on my next video. Bye-bye!